Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Alam ko na tayong lahat ngayon ay nasa labas at ini-enjoy po natin ang panahon na kasama ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ating paglilibang na ito, hindi po natin pwedeng kalimutan ang magbigay ng panahon para po sa ating Panginoon, lalo na po sa araw ng linggo. Nasaan man po tayo. Kaya po sa mga sandaling ito, tayo po ay sama-samang makinig ng mensahe na inihanda po sa atin ng ating Panginoon. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay bahagi pa rin po ng ating series of sermons on the race of faith, na huwag tayong manghinaan ng loob, na marami po tayong mga pagdadaanan pa. At last Sunday, we discussed about the divine discipline. At ito po ay kasama doon sa ating mga sermons at ito po yung karuktong nito. Ngayong umaga pong ito ay bibigyan po natin ng pansin kung ano yung mga dapat nating i-pursue. Nakita po natin yung divine discipline na meron pong pagdidisiplina ang Diyos, at sa ating pong race of faith, dapat po tayo ay meron po tayong goal, at ito po yung ating pagbubulay-bulayan. Mga kapatid, katatapos lamang ng Olympics, at alam naman po natin sa Olympics, ito po ay malaking body ng ruling. Marami pong mga rules dito, at ito pong lahat ng mga rules na ito ay dapat sinusunod ng mga athletes. Kung hindi po nila ito susundin, sila po ay maaaring ma-disqualify. So, mga kapatid, the title of our message today is Let Us Not Be Disqualified. Sabi nga po natin, we are running the race of faith. So, let us not be disqualified. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, tunay nga po na napakabuti niyo sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang meron kami. At nasan man po kami ngayon, kasama ang aming mga mahal sa buhay, naglilibang, namamasyal, ini-enjoy, Panginoon, ang bakasyon. Samahan niyo po kami, Panginoon, at makapagbigay po kami ng kahit konting oras, Panginoon, upang mapagbulay-bulay ng inyong salita. Makita namin ang mensahe niyo para sa bawat isa, at magkaroon ito, Panginoon, ng pagbabago sa aming mga buhay. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito, sa pribilehiyong ito na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So brothers and sisters, our text is from Hebrews pa rin. Dito pa rin po sa chapter 12. Pero ang pagbubulay po natin ay magsisimula in verses 14 to 17. At sa ating pong topic ngayon na let us not be disqualified, mayroon po tayong mga dapat habulin. At ito po, dapat i-pursue, yung goals natin. So meron po tayong tatlo. Ang una po is pursue peace and holiness. Ito po ay makikita natin in verses 14 to 15 at atin pong basahin sa wikang Tagalog. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Verse 15, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. So brothers and sisters, pursue peace and holiness. Ang sabi po natin mga kapatid, when we become a Christian, we have peace with God, dahil we are justified by the blood of Christ, meron na tayong peace, with God. But meron din pong tinatawag na peace of God, na magkakaroon po tayo ng kapayapaan. And the writer of Hebrews is
talking about the peace, no? Peace of God by showing others kung paano tayo nakikisalamuha. No? Hindi po pwede na sasabihin natin tayo yung mga mananampalataya, ngunit lahat naman ay kaaway natin. Hindi po mangyayari yun, mga kapatid. Kaya po ang sabi, sikapin ninyong makasundo ang lahat. No? Nung mga nakakaraan topic natin, we're talking always about as a Christian, kailangan maging mabuting patutuo tayo. At sa pagiging mabuting patutuo natin, mga kapatid, nakikilala kung sino tayo. No? Kung tayo ay mahilig makipagtalo, tayo ay mahilig sa gulo, hindi po tayo nagiging mabuting patutuo. Kaya nga po, ang sabi, makasundo nyo ang lahat. At ang sabi, magpakabanal. No? Magpakabanal. Let us pursue peace and let us pursue holiness. No? Mga kapatid, dito, kailangan po natin magkaroon ng kabanalan. Kasi ang sabi po dito, at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Let us pursue purity. No? Magpakabanal sapagkat hindi natin makikita ang Panginoon. We need holiness, brothers and sisters, to see God. Mga kapatid, kailangan natin to. No? Kaya nga kung maaalala natin, lagi nating binabalik-balikan yung wika ng ating Panginoon. Isa sa mga huling wika ng ating Panginoon, my God, why have you forsaken me? Samantalang siya ay Diyos anak, siya ay anak. Ngunit nung mga panahon na yun, hindi makaharap, hindi makatingin. Sandaling tinalikuran siya ng Diyos, mga kapatid, dahil po lahat ng kasalanan ay kinarga sa ating Panginoon. So, bilang Diyos na banal, hindi po siya pwedeng magkaroon ng relasyon. So, lagi din natin naririnig, be holy, because I am holy. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. So, we cannot see God without holiness, brothers and sisters. Kaya po, makikita rin natin dito, kung pag-aaralan natin ng mas malalim, maraming mga tao ang nagpapakabanal, ngunit hindi pa rin nila nakikita ang Diyos. Kasi nga mga kapatid, ang kabanalan po ay bunga. No? Bunga po ng ating kaligtasan. No? We cannot be saved by our good works. Kaya po, hindi po ito isang kondisyon na bago tayo maligtas, kung hindi nakikita po na tayo ay ligtas sa pamamagitan ng ating kabanalan. So, in the race of faith, brothers and sisters, we must pursue purity. We must pursue holiness. No? So, ito po yung pangalawa natin. Pursue purity and godly mindset. In verse 16, ang sabi po, pag-ingatan ninyong huwag makiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual, tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. So, mga kapatid, pursue purity. No? Kanina, let us pursue peace and holiness. Now, let us pursue purity and godly mindset. No? Kaya nga, sinasabi, pag-ingatan nyo, huwag kayong makiapid. So, sa ating buhay, mga kapatid, yung pursue of purity, no? Lahat tayo, kaya tayo nagpapakasal, kaya tayo lumalagay sa tahimik, no? Inaayos natin yung ating buhay. Pero mga kapatid, sa buhay mananampalataya, we must pursue purity. Kaya nga madalas nating sabihin kapag ikaw ay isang mananampalataya na sinasabi natin hindi na problema yung asawa mo, no, kung ikaw ay mambababae pa, manlalalaki pa, gagawa pa ng kung ano-ano, kasi nadoon na po yung relasyon natin sa Diyos. At ito po yung sinasabi ng may akda ng Hebrews, no? Sinasabi ni Apostol Pablo, doon nyo i-focus, wag. Sabi niya, ingatan ninyo, wag. Kailangan
i-maintain natin yung purity natin. So, nakikita natin dito mga kapatid, huwag daw baliwalain ang mga bagay espiritual at yung mga mahalagang bagay. So, binigyan po ng example dito, binanggit po yung pangalan ni Esau. So, kung babalikan po natin in Hebrews chapter 11, ito po yung tinatawag nating Hall of Faith. No? Dito po inilarawan ang mga tao ng pananampalataya kung gaano kagagaling, katatatag, katitindi ng kanilang pananampalataya na ilagay po dito. Ngunit dito po ipinakita yung exact opposite naman na nagwalang bahala doon sa mga bagay na mas mahalaga. So, minsan kasi na ipagpapalit natin yung mga bagay na pinakamahalaga sa lahat. Sa mga bagay na panandalian lamang, masarap habang ginagawa natin mga kapatid. Pero pagdating ng panahon, napakalaki po ng kabayaran nito. Sa huli, napakalaking pagsisisi, yung mga nangyari na yon ay hindi na po natin muling maibabalik pa. Kaya nga, mga kapatid, we must pursue the godly mindset. Huwag tayong tumulad kay Esau na kung babalikan natin ang kwento ni Esau at ni Jacob, si Esau po kasi ay isang mangangasoy, siya yung hunter. Galing siya sa gubat, siguro pagdating niya ng bahay, gutom na gutom siya. At ito namang si Jacob, nandun siya sa kanilang bahay, naghanda siya ng isang stew. No? Sa sobrang gutom niya, ito namang si Jacob, kaya nga, naririnig din natin yung ibig sabihin daw ng pangalan Jacob ay deceiver. No? Kumbaga sa tuso. No? Wise. Pero minsan, nakita kasi ni Jacob kung titingnan din naman natin yung kalagayan ni Jacob, nakita niya na napakahalaga ng blessing. No? Ng blessing na igagawad nung kanilang ama na si Isaac sa kanila. Kaya sa anumang paraan, maaaring naisip niya, sige, bibigay mo pala lahat, ipagpapalit mo pala lahat kahit dito sa isang mangkok ng sabaw na ito o ng anumang pagkain ito. Ibibigay mo, ipagpapalit mo ang iyong pagiging panganay. So nakita din ni Jacob yung opportunity na dahil lang sa gutom. No? So mga kapatid, ito ay paalala sa atin na makita natin ang mga bagay na mas mahalaga. No, wag natin basta ipagpapalit na lamang sa mga sandalian, sa palandalian. No, maaaring nung mga panahon sobrang gutom, mainit yung sabaw, kung ano mang pagkain yun, napakasarap. Napawi ang kanyang gutom, pero after that, brothers and sisters, laking pagsisisi. No? At hindi niya na muling maibabalik pa kahit anong pagmamakaawa niya. At dito papasok that for us, brothers and sisters, for us not to be disqualified, we must pursue blessing. In verse 17, sabi dito, alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na uukol sa panganay. Ngunit ito itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. So, brothers and sisters, nakita natin dito matinding pakiusap, matinding pagluha. Nasa huli po ang realization. Nasa huli ang pagsisisi. So, in our race of faith, brothers and sisters, we must pursue blessing. No? Nakita natin dahil lamang sa pagkakataong yun, nawala kay Esau, no? Ang dapat sana ay sa kanya. So, as Christians, brothers and sisters, marami pong nakalaan na blessing para sa atin. Ngunit dahil po sa ating mga choices, dahil sa ating kahinaan, no? Dahil sa ating mga mindset, kaya nga ang sabi, pursue purity and godly mindset. Para
yung mga blessing po na nakalaan sa atin mga kapatid ay matanggap natin. Minsan, dumarating yung mga pagkakataon, oo, natatanggap natin, pero it takes time. Kasi napakarami pang kailangan ituro sa atin at ituwid. No? Ituwid yung mga attitude siguro natin, yung mga mistakes natin from the past. No, kaya nga sabi natin, brothers and sisters, it is a chain. Kaya yung mga messages natin, kabit-kabit po ito. No? Kaya tayo dumaranas ng mga pagsubok, no? Yung divine discipline na na-discuss natin last time. Because merong mga gustong i-correct pa sa atin ng Diyos. So, to pursue blessing, brothers and sisters, kailangan natin ng purity, kailangan natin ng godly mindset. Kaya dumating man yung pagkakataon kung kahit nakita natin yung regrets, nakita natin yung matinding pagsisisi, nakita natin yung pagluha dito, sinabi yung pagluha ni Isa, wala na pong magagawa si Isaac. Kasi naibigay niya na kay Jacob. Bagamat na-deceive siya, pero yung pong blessing na yon ay hindi na po mababawi pa. So, for us not to be disqualified, let us pursue blessing. So mga kapatid, the race of faith, napakarami pa po nating pagdadaanan. Lagi nating sinasabing mahirap, may mga sakit, napakaraming aagaw po ng ating atensyon. Kaya po dapat maging mapagbantay tayo mga kapatid. Let us be vigilant. Hindi po pwede na papetiks-petiks lang tayo. Hindi po pwede na ipagsasawalang bahala po natin ang mga bagay na patungkol sa ating buhay spiritual. Let us pursue peace and holiness. Let us pursue purity and godly mindset. Let us pursue the blessing of God, brothers and sisters, for us not to be disqualified. Brothers and sisters, muli po, ito po ang mensahe para sa atin ng ating Panginoon. To God be the glory, and may God bless us all.